Ang lamig ng sabaw ng sinigang na baboy na nakahain sa ibabaw ng hapagkainan ay tila sumasalamin sa panlalamig ng pakikitungo ng asawa ko nitong mga nakaraang buwan. Ang tunog ng orasan sa pader ay parang martilyo na unti-unting bumabaon sa aking dibdib. 8:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang anino ni Roberto. Kanina pa namuo ang taba sa sabaw na paborito niya. Huminga ako ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nag-aalab na kaba sa aking puso. Karaniwan, nagpapadala ng mensahe si Roberto kung may late siya dahil sa matinding traffic sa EDSA. Ngunit ngayong araw, ang mga mensahe ko mula pa kaninang hapon ay nanatiling hindi nababasa. Narinig ko ang ugong ng sasakyan na pumarada sa aming garahe. Biglang nagliwanag ang aking mukha. Nagmamadali akong tumungo sa pintuan. Inayos ng kaunti ang aking buhok. Umaasang sasalubungin ko ang aking asawa nang may maayos na hitsura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Roberto, humihingal ng bahagya. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag na at ang kanyang jacket ay nakasampay na lamang sa kanyang braso. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na mahirap basahin. Bakit ngayon ka lang, mahal? Sobrang nag-alala ako sa'yo. Malambing na bati ko habang kinukuha ang kanyang bag. Hindi agad sumagot si Roberto. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa sofa sa sala, hinihilot ang kanyang sentido na tila pasan niya ang buong daigdig. Pasensya na, Teresa. Sobrang gulo sa opisina ngayon. Parang sasabog ang ulo ko. Umupo ako sa tabi niya at inabutan siya ng isang basong tubig na kanina ko pa inihanda. Uminom ka muna, pakalmahin mo ang sarili mo. Anong nangyari sa trabaho? Mabilis na ininom ni Roberto ang tubig at tinitigan ako ng maigi. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Patawarin mo ako, Teresa. Kailangan kong umalis bukas ng umaga. Natigilan ako. Kumunot ang aking noo. Umalis? Ibig mong sabihin may business trip ka na naman? Bakit biglaan? Dati naman nag-aabiso sila ng 1 linggo bago ang alis mo. Kailangan na kailangan ito. Mabilis na sagot ni Roberto. Medyo tumaas ang boses niya dahil sa kaba, ngunit agad niya itong pinababa. Humihingi ng agarang meeting ang kliyente natin sa Singapore para sa isang malaking proyekto. Hindi makakapunta ang boss natin dahil na-confine siya sa ospital, kaya ako ang inatasan. Hindi ako pwedeng humindi. Nakasalalay dito ang promosyon ko sa susunod na taon. Singapore. Inulit ko ang salita ng mahina. May kakaibang kutob na gumapang sa aking isipan. Tandang-tanda ko. Sa tuwing inuutusan si Roberto na magpunta sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa, palagi siyang nagrereklamo ng mahaba. Si Roberto ay taong bahay na tinatamad mag-ayos ng pasaporte, mag-impake at makibagay sa mga dayuhang hotel. Dati, nang ipadala siya sa Malaysia, 3 araw siyang walang tigil sa pagrereklamo. Ngunit ngayon, tinitigan ko ang mga mata ng aking asawa. Kahit na nagrereklamo ang kanyang bibig tungkol sa kung gaano siya kapagod at kailangang lumipad bukas ng umaga, hindi makapagsisinungaling ang kanyang mga mata. May kakaibang kislap doon. May munting pananabik na pilit niyang itinatago sa likod ng peking pagod sa kanyang mukha. Gaano katagal? Tanong ko. Pinipilit itago ang aking pagdududa. 1 linggo, pinakamaaga ay 5 araw kung magiging maayos ang lahat, sagot ni Roberto. Tumayo na siya mula sa sofa at naglakad patungo sa aming kwarto. Kailangan ko nang mag-impake ngayon. Bukas ng 10:00 ng umaga ang lipad ko. Sinundan ko ang aking asawa sa kwarto. Nakita ko siyang binuksan ang cabinet ng mabilis. Inilabas ang paborito niyang asul na maleta. Ang maletang iyon ay regalo ko sa kanya noong kanyang kaarawan. 2 taon na ang nakalipas. Tutulungan na kitang mag-ayos ng mga damit mo. Alok ko habang binubuksan ang drawer ng mga damit panloob. Wag na, wag na. Mabilis na pagtanggi ni Roberto. Masyadong malakas ang boses na naging dahilan upang tumigil ang aking kamay sa ere. Nang mapagtanto niya ang kanyang labis na reaksyon, nagmamadali siyang ngumiti ng pilit. Ang ibig kong sabihin, magpahinga ka na lang. Sigurado akong pagod ka na kakahintay sa akin. Ako na ang mag-aayos ng gamit ko. Alam ko naman kung aling mga damit ang kailangan ko para sa formal na meeting. Umatras ako ng 1 hakbang at dahan-dahang tumango. Sige, kung iyan ang gusto mo. Iinitin ko na lang ang hapunan natin. Oo, salamat. Ikaw talaga ang pinakamabuting asawa, sabi ni Roberto bago hinalikan ang aking noo at muling naging abala sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Naglakad ako palabas ng kwarto, ngunit hindi ako dumiretso sa kusina.
Huminto ako sa likod ng pader ng sala, sumilip ng kaunti sa siwang ng pinto ng kwarto na hindi nakasara ng maayos. Hindi mapakali ang aking puso. Minsan, mas mabilis magtrabaho ang kutob kaysa sa lohika. Masyadong kakaiba ang kilos ni Roberto ngayong gabi. Masyadong masigla para sa isang taong nagsasabing napilitan lang umalis. At ang kanyang pagtanggi, nang gusto ko siyang tulungang mag-impake, hindi iyon ugali ni Roberto. Karaniwan, siya ay napakalambing at palaging nagpapahanda ng lahat ng bagay mula sa medyas hanggang sa mga gamit sa pagligo. Nagpa siya akong bumalik sa kwarto na may dalang isang saro ng mainit na kape. Nagdahilan akong gusto ko siyang samahan sa pag-iimpake. Dahan-dahan akong naglakad, sinadyang hindi gumawa ng ingay ang aking mga paa. Nang makarating ako sa may pintuan ng kwarto, ang nakita ko ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Hindi naglalagay ng damit si Roberto sa kanyang maleta. Nakatayo siya nakatalikod sa pinto, nakaharap sa salamin. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa screen. At ang nagpasikip sa aking dibdib ay ang refleksyon ng mukha ng aking asawa sa salamin na iyon. Nakangiti si Roberto. Hindi ngiti ng pagod, hindi ngiting formal para sa isang kliyente. Ito ay isang malapad na ngiti, ngiting puno ng saya, ngiti ng isang lalaking in love. Paminsan-minsan ay kinakagat niya ang kanyang ibabang labi. Pinipigilan ang mahinang tawa habang binabasa ang mensahe sa screen ng kanyang cellphone. Roberto, tawag ko. Medyo nanginginig ang aking boses. Nagulat si Roberto. Muntik nang mahulog ang cellphone sa kanyang kamay dahil sa mabilis na reaksyon. Masyadong mabilis para sa isang taong walang itinatago. Pinindot niya ang lock screen at ibinulsa ang cellphone sa kanyang pantalon. Ang mukha niyang kanina ay masaya, ay biglang naging seryoso at namutla. Ginulat mo naman ako, bakit wala kang tunog kung maglakad? Tumawa siya ng pilit, ang kanyang mga mata ay nagiiwas ng tingin sa akin. Dinalhan kita ng kape, sabi ko nang walang emosyon habang inilalapag ang saro sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ko ang bulsa ng kanyang pantalon na halatang may nakaumbok. Sino ba yung kachat mo? Parang ang saya-saya mo at napapangiti ka pa ng mag-isa. Tumikhim si Roberto. Inayos ang kwelyo ng kanyang polo na maayos naman talaga. Ah, iyon ba? Mga katrabaho ko sa opisina, sa group chat namin. Inaasar nila ako dahil sa biglaang biyahe na ito. Sabi nila, ako raw ang ginawang sakripisyo para sa proyekto. Natawa na lang ako habang nagbabasa. Dahan-dahan akong tumango kahit sumisigaw ang puso ko na hindi ako naniniwala. Kailan pa naging dahilan ang pagiging sakripisyo sa trabaho para ngumiti siya ng ganoon katamis? Karaniwan, magmumura siya kapag ginagawa siyang sakripisyo sa mga gawain. Ah, ganoon ba? Maikling sagot ko. Kumuha ako ng isang polo ni Roberto mula sa ibabaw ng kama, tiniklop ito ng maayos, at inilagay sa loob ng asul na maleta. Maligo ka na para gumaan ang pakiramdam mo. Pagkatapos ay kumain na tayo. Sige, maliligo muna ako. Kinuha ni Roberto ang tuwalya at nagmamadaling pumasok sa banyo sa loob ng aming kwarto. Narinig ko ang pagpihit ng susi sa pinto ng banyo. Nakatayo ako sa gitna ng kwarto. Nakatitig ako sa nakasarang pinto. Ang tunog ng bukas na gripo ay medyo malakas. Tila sinasadya upang takpan ang anumang tunog mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Idinikit ang aking tainga sa kahoy. Sa pagitan ng tunog ng umaagos na tubig, narinig ko ang boses ni Roberto. Hindi siya kumakanta tulad ng kanyang nakagawian, kundi isang mahinang bulong na tila nagpapadala ng voice message o may kausap sa telepono na pabulong. Hindi ko marinig ng malinaw kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit ang tono ng kanyang boses ay malambing at mapang-akit. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay makatulog na si Roberto pagkatapos kumain, o baka nagtutulog-tulugan lamang, humiga ako sa kanyang tabi na dilat ang mga mata at nakatitig sa kisame ng aming kwarto. Nakatalikod sa akin si Roberto. Ang distansya sa pagitan namin sa kama ay ilang sentimetro lamang. Ngunit pakiramdam ko ay libu-libong kilometro na ang layo ng aking asawa, Singapore. Bulong ko sa aking sarili. Sinasabi ng aking kutob na hindi siya pupunta sa bansang iyon. May isang bulok na lihim na itinatago si Roberto sa loob ng asul na maleta na nakatayo ngayon sa sulok ng kwarto. At nangako ako sa aking sarili. Aalamin ko ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa siwang ng kurtina at tumama sa mukha ni Roberto na mahimbing pa ring natutulog. Isang oras na akong gising. Namamaga ang aking mga mata dahil sa kakulangan ng tulog.
Ngunit ang aking utak ay gumagana ng napakalinaw, kasing talim ng patalim. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang mukhang dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Ngayon ay nagtatago ng isang misteryo na nagpapasikip sa aking dibdib. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Naglakad patungo sa silya sa sulok ng kwarto kung saan itinapon lamang ni Roberto ang kanyang jacket kagabi. Ang orihinal kong balak ay ayusin lamang at ihanda ang mga damit niya, isang karaniwang gawain ng isang nagmamahal na asawa. Ngunit ang pagdududa na namuo kagabi ay nag-udyok sa aking mga kamay na gumawa ng iba pang bagay. Habang mabilis ang tibok ng puso, kinapa ko ang loob ng bulsa ng jacket na iyon. Wala. Lumipat ako sa bulsa ng kanyang pantalon na nasa sahig. Nahawakan ng aking mga daliri ang isang gusot na piraso ng papel. Hinila ko ito palabas. Ito ay isang resibo. Nanlaki ang aking mga mata nang basahin ko ang nakasulat doon. Isang resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Makati na may petsa kahapon ng tanghali, ang oras na sinabi ni Roberto na mayroon siyang sunod-sunod na meeting. Gintong kwintas na may inisyal na titik C, 85,000 piso. Parang hinampas ng martilyo ang aking dibdib. Inisyal na C, para sa akin ba iyon? Ngunit hindi ko kaarawan ngayon at hindi rin namin anibersaryo. At kagabi, walang ibinigay na kahit ano si Roberto. Kung isa itong sorpresa, bakit hindi niya ito ibinigay bago siya umalis para sa isang mahabang biyahe? O baka para sa ibang tao ang titik C? Pumasok sa aking isipan ang pangalan ni Carmen, ang aking matalik na kaibigan. Ngunit mabilis ko itong inalis sa aking isipan. Imposible namang si Carmen. Pagtanggi ng aking sarili. Baka may balak lang si Roberto na sorpresahin ako pag uwi niya. Kahit pilit kong iniisip ang positibo, patuloy na gumagapang ang sakit. Ibinalik ko ang resibo sa pinagkuhanan ko. Iniwan itong tila hindi nagalaw, ngunit ang natuklasan kong iyon ay nagpatibay sa aking desisyon. Ang planong pinag-isipan ko kagabi ay kailangan ko ng isagawa. Tumingin ako sa orasan. 5:30 ng umaga. Mahinang naghihilik pa si Roberto. Alam ko ang ugali niya. Kapag nakatulog, mahirap gisingin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa drawer ng aking mesa. Kumuha ng isang maliit na bagay na bilog, manipis, at kulay puti. Isa itong GPS tracker na binili ko. 2 buwan na ang nakakaraan para sana sa susi ng sasakyan ko na palaging nawawala. Ngunit hindi ko pa ito nagagamit. Lumapit ako sa asul na maleta ni Roberto. Nang may pag-iingat at bilis, binuksan ko ang zipper ng maleta. Maayos ang laman nito, mga polo at pantalon na mismong si Roberto ang nag-ayos kagabi. Kinapa ko ang ilalim ng maleta. Naghahanap ng siwang sa telang lining. Walang siwang, kaya kailangan kong gumawa. Kumuha ako ng maliit na gunting mula sa aking sewing kit. Ang tunog ng napupunit na tela ay napakalakas sa aking mga tainga, kaya napigilan ko ang aking hininga at mabilis na lumingon sa kama. Gumalaw ng kaunti si Roberto. Umungol at muling naging tahimik. Nakahinga ako ng maluwag. Nang may nanginginig na mga kamay, isiningit ko ang maliit na tracker sa loob ng napunit na tela. Sinisiguradong nakatago ito ng maigi sa pagitan ng frame ng maleta at ng foam. Walang makakahanap nito maliban na lamang kung bubuksan at sisirain ang maleta. Nang makasiguro akong ligtas ang posisyon nito, kumuha ako ng karayom at sinulid na kulay asul. Ang kasanayan sa pananahi na itinuro sa akin ng aking ina noon ay naging kapaki-pakinabang ngayon para sa lihim na misyong ito. Tinahi ko ng maayos ang napunit na bahagi. Halos hindi na mahalata. Sa loob ng 10 minuto, mukha na ulit perpekto ang maleta. Walang mag-aakala na may digital na espiya na nakatanim sa loob nito. Narinig ko ang mahabang paghikab mula sa kama. Mabilis akong tumayo, isinara ang maleta at nagkunwaring nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng kabinet. Gising ka na pala? Bati ko sa pinaka-normal na boses na kaya ko habang itinatago ang gunting sa aking likuran. Kinusot ni Roberto ang kanyang mga mata, umupo sa gilid ng kama habang humihikab ng malaki. Anong oras na ba? Hindi ba ako late? 6:00 pa lang. May oras ka pa para maligo ng mainit na tubig at kumain ng almusal. Nagluto ako ng espesyal na sinangag para may enerhiya ka sa biyahe. Sabi ko habang nakangiti. Isang ngiti na nagdudulot ng hapdi sa aking mga labi. 1 oras ang lumipas, nasa loob na kami ng sasakyan. Ako ang nagmamaneho habang si Roberto ay nakaupo sa tabi ko, abala na naman sa kanyang cellphone. Ang amoy ng pabango ni Roberto ngayong umaga ay napakatapang,
Mas mabango kaysa sa karaniwan. Ito ang mamahaling pabango na ginagamit lamang niya kapag may mga espesyal na okasyon, hindi para sa araw-araw na pagpasok sa opisina o para sa biyahe sa trabaho. Ang bango naman. Himala at ginamit mo iyang pabangong iyan, tanong ko habang nananatiling nakatutok sa pagmamaneho sa gitna ng matinding traffic sa EDSA patungong NAIA. Medyo kinabahan si Roberto. Oo, kasi makikipagkita ako sa mga internasyonal na kliyente. Importante ang hitsura at amoy, para presentable. Tumango lamang ako. Habang nasa biyahe patungong airport, hindi mapakali si Roberto. Ang kanyang mga paa ay kumakatok sa sahig ng sasakyan, at ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa orasan sa dashboard, na tila takot na mahuli kahit isang segundo, kahit na marami pa kaming oras. Parang hindi ka na makapaghintay na makarating doon, mahinang pasaring ko. Hindi naman sa ganoon. Natatakot lang ako na matraffic tayo sa may airport. Alam mo naman kapag ganitong umaga, minsan hindi gumagalaw ang mga sasakyan. Palusot ni Roberto nang hindi tumitingin sa akin. Sa wakas, pumasok na ang aming sasakyan sa departure area ng Terminal 3. Itinabi ko ang sasakyan sa drop-off area. Ipaparada ko muna ang sasakyan. Sasamahan kita hanggang sa loob. Bibili rin sana ako ng kape. Sabi ko habang naghahandang patayin ang makina. Wag na! Mabilis na pagpigil ni Roberto. Pinigilan ng kanyang kamay ang susi ng sasakyan. Ang ibig kong sabihin, huwag ka na mag-abala. Bawal pumarada ng matagal dito. Baka itaw pa ang sasakyan natin. Isa pa, paniguradong mapapagod ka lang kung maglalakad ka papapasok. Ayos lang sa akin. Gusto ko lang makita na makapasok ka. Pagpipilit ko, sinadyang tingnan ang reaksyon ng aking asawa. Nanigas ang mukha ni Roberto. Wag na talaga. Seryoso ako, nagmamadali na ako. Kanina pa naghihintay ang mga kasamahan ko sa loob. Nakakahiya naman kung mahuhuli ako dahil lang hinihintay kitang makapagparada. Umuwi ka na lang at magpahinga sa bahay. Tinitigan ko ng malalim ang mga mata ng aking asawa. May takot doon. Takot na baka mabunyag ang kanyang kasinungalingan sa huling sandali. Sige, kung iyan ang gusto mo. Sa wakas ay sumuko ako. Nakahinga ng maluwag si Roberto. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at ibinaba ang kanyang asul na maleta mula sa likuran. Bumaba lamang ako para tumayo sa tabi ng sasakyan. Niyakap ako ng saglit ni Roberto. Isang yakap na walang pakiramdam at tila pormalidad lamang. Aalis na ako. Ipagdasal mo na maging maayos ang lahat. Tatawag ako kapag nakarating na ako sa hotel. Mag-iingat ka. Huwag mong kalimutang kumain at huwag kang gagawa ng kalokohan. Bulong ko. Idiniin ang huling salita. Tumawa ng pilit si Roberto. Ikaw talaga, puro ka biro. Siyempre hindi, nagtatrabaho ako para sa kinabukasan natin. Nang hindi na naghihintay pa, hinila ni Roberto ang kanyang asul na maleta at mabilis na naglakad papasok sa terminal nang hindi na lumilingon. Para bang gusto na niyang makawala sa aking paningin. Nakatayo ako sa tabi ng sasakyan, nakatingin sa likod ng aking asawa na unti-unting nawawala sa karamihan ng mga pasahero. Ang malamig na hangin sa airport ay umiihip sa aking mukha. Ang pekeng ngiti sa aking mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Dinukot ko ang aking cellphone mula sa aking bag at binuksan ang tracking app na konektado sa maliit na bagay sa loob ng maleta ni Roberto. Sa screen ng aking cellphone, isang pulang tuldok ang nagsimulang kumislap. Lokasyon, Terminal 3 Departure. Lumayas ka, mahinang bulong ko. Nagluluha ang aking mga mata ngunit puno ng galit. I-enjoy mo ang palabas mo habang kaya mo pa, dahil panonoorin ko ang bawat galaw mo mula rito. Bumalik ako sa loob ng sasakyan, ngunit hindi ko agad ito pinaandar pa uwi. Inatras ko ang upuan at naghintay. Sinasabi ng aking kutob na ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang. Ilang sandali pa ay minaneho ko ang aking sasakyan palabas ng airport. Naguguluhan ang aking isipan, nakikipaglaban sa lohika na pilit kong binubuo. Dapat sana, sa mga oras na ito ay nasa waiting area na si Roberto o baka nakaupo na sa loob ng eroplano at naghihintay ng pag-take off. Kung totoo ngang papunta siya ng Singapore, mawawala ang signal ng GPS kapag lumipad na ang eroplano. Pagdating ko sa aming bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Walang tao, hindi ako nagpalit ng damit. Dumiretso ako sa pag-upo sa sofa sa sala, inilapag ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa at tinitigan ng screen ng maigi.
Isang oras na ang lumipas mula nang iwan ko si Roberto sa drop-off area ng Terminal 3. Kung nagsasabi siya ng totoo, dapat patay na ang signal ngayon. Bulong ko, ang aking mga daliri ay walang tigil sa pagkatok sa gilid ng lamesa. Binuksan ko ang tracking app. Mabilis ang tibok ng aking puso nang makita kong maliwanag pa rin ang pulang tuldok. Active ang signal, baterya, 98%. Kumunot ang aking noo. Ang pulang tuldok na iyon ay wala sa ibabaw ng dagat o sa lugar ng airport. Gumagalaw ang tuldok, gumagalaw ng mabilis. Ngunit hindi ito kasing bilis ng eroplano. Ito ay bilis ng isang sasakyan sa highway. At ang direksyon nito ay hindi palayo sa Pilipinas. Ang pulang tuldok ay gumagalaw pabalik sa EDSA, pagkatapos ay lumiko patungong South Luzon Expressway. Nanginig ang aking buong katawan. Bumalik siya. Bakit? Iba't ibang senaryo ang naglaro sa aking isipan. Baka nakansela ang meeting, baka naiwan niya ang kanyang pasaporte. Ngunit kung iyon ang dahilan, sana kanina pa siya tumawag sa akin para magpasundo o magpahatid ng naiwang gamit. Tahimik ang aking cellphone. Walang tawag, walang mensahe. Hindi maalis ang aking mga mata sa paggalaw ng pulang tuldok na iyon. Ang sasakyang nagdadala sa maleta ni Roberto ay lumabas sa toll gate ng Parañaque. Parang luluwa ang puso ko. Kilalang kilala ko ang lugar na iyon. Kilalang kilala, imposible. Bulong ko, halos mabulunan sa sarili kong laway. Patuloy na umandar ang tuldok, dumaan sa pangunahing kalsada, at lumiko sa isang mas maliit ngunit maaliwalas na kalsada. Inzoom ko ang mapa sa aking screen. Kabisado ko ang bawat kanto sa digital na kalsadang iyon. Dumaan ang tuldok sa hilera ng mga tindahan. Dumaan sa isang convenience store sa dulo ng kalsada. At sa wakas ay pumasok sa gate ng isang eksklusibong subdivision. Nagsimulang sumikip ang aking paghinga. Nangingilid na ang aking mga luha nang hindi ko namamalayan. Alam ko kung sino ang nakatira sa subdivision na iyon. Madalas akong pumunta doon. Madalas akong magdala ng pasalubong o makipagkwentuhan doon. Iyon ang tirahan ni Carmen. Ang aking matalik na kaibigan simula pa noong kolehiyo. Kaibigan na itinuturing ko ng parang tunay na kapatid. Lalo na nang pumanaw ang asawa ni Carmen 2 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente. Ako ang unang-unang nagbigay ng aliw sa kanya. Madalas ko pang utusan si Roberto na tulungan si Carmen sa pag-aayos ng mga papeles sa insurance upang hindi siya mahirapan. Nakikiusap ako. Huwag kang hihinto diyan, dumaan ka lang. Dasal ko sa aking isipan. Isang hangal na pag-asa, na pilit kong inaasam kahit na sumisigaw na ang aking lohika. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Ang pulang tuldok ay dahan-dahang lumiko at huminto ng tuluyan, hindi na gumalaw. Pinindot ko ang tuldok upang makita ang detalye ng address. May panibagong tanong na nabuo sa isip ko habang nakatingin sa kumikislap na tuldok sa screen. Kung kanina ay sinabi kong baka nagbago lang ang plano niya, bakit kailangan niya pang magtago sa akin at dumiretso sa bahay ng matalik kong kaibigan na si Carmen? Anong klaseng lihim ang pinagsasaluhan nilang dalawa na kailangan pang magpanggap ang asawa ko na pupunta ng Singapore? Nabitawan ko ang telepono. Bumagsak ito at lumikha ng mahinang kalabog sa ibabaw ng makapal na karpet sa ilalim ng lamesa. Tila gumuho ang buong mundo ko sa sandaling iyon. Nanghina ang aking mga tuhod at napasandal na lamang ako sa sandalan ng sofa, nakatitig sa kawalan. Iyon talaga ang bahay ni Carmen. Kaya pala, ang Singapore na sinasabi niya ay si Carmen. Ang malayo at bigla ang biyahe para sa trabaho ay 1 oras na biyahe lamang mula sa aming bahay. Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na nakakapanindig balahibo kung may makakarinig sa loob ng tahimik na bahay na ito. Isang tawa na may kasamang pinipigilang hikbi. Napakawala kong muwang sa loob ng mahabang panahon. Ang gintong kwintas na may letrang C sa bulsa ng pantalon ni Roberto. Siyempre, iyon ay para kay Carmen, hindi para sa akin. Bumalik sa aking alaala ang isang pangyayari noong nakaraang buwan. Mayroong pagdiriwang sa bahay ni Carmen. Napakasipag ni Roberto na tumulong sa pagbubuhat ng mga upuan at pag-aayos ng tolda, habang ako ay abala sa kusina sa pagtulong sa pagluluto. Nang panahong iyon, inisip ko lamang na napakabuti ng aking asawa sa matalik kong kaibigan na naging isang biyuda. Pinuri ko pa nga siya. Salamat mahal, sa pagtulong kay Carmen. Nakakaawa naman siya dahil walang lalaki sa kanilang bahay. Nakakaawa. Inulit ko ang salitang iyon nang may matinding pandidiri. Sa likod pala ng salitang nakakaawa ay may nakatagong napakaruming pagnanasa. Pinulot ko muli ang aking telepono.
Matinding panginginig ang naramdaman ng aking mga kamay. Ngunit unti-unting pinapatay ng galit ang aking kalungkutan. Binuksan ko ang lalagyan ng mga larawan. Hinanap ang aming litrato ni Carmen. Isang larawan naming dalawa na masayang tumatawa habang may hawak na baso ng katas ng prutas. Ang mukha ni Carmen sa larawang iyon ay mukhang napakabait at walang bahid ng masamang balak. Sikmura mo, Carmen? Mahinang sirit ng aking mga labi. Ako ang nagpunas ng iyong mga luha noong mamatay ang asawa mo. Ako ang nagpahiram ng aking balikat noong nangungulila ka. At ito ang igaganti mo sa akin? Biglang nanginig ang aking telepono. Isang mensahe ang pumasok mula kay Roberto. Pinigilan ko ang aking hininga bago buksan ang mensaheng iyon. Isang larawan ng pakpak ng eroplano mula sa likod ng bintana na may malinaw na asul na langit at puting ulap. May kasama itong pananalita. Salamat sa Diyos at nasa loob na ako ng eroplano, mahal. Malapit na kaming lumipad. Ipagdasal mo ako. Papatayin ko muna ang signal ng telepono. Mahal na mahal kita. Tinitigan ko ang larawang iyon nang may matinding pait sa aking mga mata. Alam kong lumang larawan iyon. Kinuha iyon noong nagbakasyon kami sa Palawan noong nakaraang taon. Tandang-tanda ko dahil may maliit na gasgas sa salamin ng bintana ng eroplano na napansin at nabanggit ko pa sa kanya noon. Napakahusay magsinungaling ni Roberto. Naghanda pa talaga siya ng mga lumang larawan para maging kapani-paniwala ang kanyang dula-dulaan. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko ang mensaheng iyon. Binalikan ko ang aplikasyon na nagtuturo ng lokasyon. Nakahinto pa rin ang tuldok sa bahay ni Carmen. Paglipas ng 1 oras, nandoon pa rin. 2 oras, nandoon pa rin. Hanggang sa sumapit ang hapon, ang asul na maleta ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada mula sa bahay ng aking itinuturing na kapatid. Tumayo ako mula sa sofa. Naglakad ako patungo sa banyo. Hinilamusan ng malamig na tubig ang aking mukha na namamaga sa pag-iyak. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay mukhang napakahina. Mapula ang mga mata at maga ang ilong. Hindi, sabi ko sa aking sariling anino. Umiling ako ng mariin. Hindi ka pwedeng mawasak ng dahil lang sa isang lalaking taksil at isang kaibigang doble kara. Huwag ka nang umiyak, Teresa. Masyadong mahal ang iyong mga luha para sa kanila. Tinuyo ko ang aking mukha gamit ang isang magaspang na tuwalya. Nagbago ang kislap ng aking mga mata. Wala na ang malambing at masunuring Teresa. Ang naroon ngayon ay isang Teresang sugatan. At ang isang babaeng sugatan ay ang pinakamapanganib na nilalang sa buong mundo. Lumabas ako ng banyo, kumuha ng isang maliit na kwaderno at panulat. Nagsimula akong sumulat ng mga hakbang para sa aking plano. Hindi ko sila susugurin ngayon. Masyado itong madali. Hindi ito magdudulot ng matinding sakit sa kanila. Kailangang maramdaman ni Roberto at Carmen ang sakit na dahan-dahan ngunit nakakamatay. Parang lason na tahimik na gumagapang sa kanilang dugo. Magsaya kayo habang may oras pa. Bulong ko habang tinititigan muli ang salamin ng aking telepono na nagpapakita ng pulang tuldok na nakahinto sa Kalye Mabini bilang 8. Ituturing ko na lamang itong pinakamagarang pabuya bago ko bawiin ang lahat ng sa akin. Kinagabihan, natulog ako ng mag-isa sa aming napakalawak na kama. Ngunit nakapagtataka na nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil sa payapa ang aking isip, kundi dahil sa pagod sa pagbuo ng mga estratehiya para sa digmaan kinabukasan. Digmaan na hindi gagamit ng mga patalim o baril, kundi sisira sa buhay ng 2 taksil na iyon hanggang sa pinakaugat nila. Lumalalim na ang gabi, binabalot ang malaking bahay ng nakakabinging katahimikan. Nakaupo ako sa gilid ng kama ng tuwid ang likod. Mahigpit ang hawak ko sa aking telepono. Nakaligo na ako at nakasuot ng paboritong pantulog na gawa sa seda na madalas purihin ni Roberto. Isang nakagawian na palagi kong ginagawa sa tuwing malayo ang aking asawa upang kapag nag-usap kami gamit ang kamera ng telepono, mananatili akong maganda sa kanyang paningin. Ang kaibahan lamang ngayong gabi, walang pananabik o pangungulila na umaapaw sa aking dibdib. Ang tanging naroon ay ang isang bulkan ng galit na handa ng sumabog, ngunit pilit kong pinipigilan ng buong lakas. 10 ng gabi at 10 minuto. Mahaba ang naging panginginig ng aking telepono. Ang pangalang mahal kong asawa ay lumabas sa salamin kasama ang larawan naming 2 na masayang nakangiti. Tinitigan ko ang pangalan na iyon ng may mapait na ngiti. Isang napakasakit na kabalintunaan. Huminga ako ng malalim
Inayos ang ekspresyon ng aking mukha sa harap ng salamin saglit, sinisiguradong walang bakas ng galit o kalungkutan. Kailangan kong maging pinakamagaling na aktres ngayong gabi. Inusog ko ang berdeng pindutan upang sagutin ang tawag. Magandang gabi, mahal. Nakarating ka na ba? Bati ko sa isang napakasaya at gawa-gawang tono. Ang aking boses ay malutong at puno ng pag-aalala. Lumabas ang mukha ni Roberto. Basa ang kanyang buhok at maayos na nakasuklay patalikod. Presko ang kanyang hitsura at nakasuot siya ng isang simpleng puting damit. Ngunit ang lugar sa kanyang likuran ay kakaiba. Isang puting pader lamang na walang anumang palamuti, walang sandalan ng kama na karaniwang makikita sa mga tinutuluyan ng mga manlalakbay, walang pinta, at wala ring bintana. Ang anggulo ng pagkakahawak niya sa kamera ay napakasikip din. Tila sinasadya ni Roberto na isiksik ang kanyang sarili sa isang sulok upang walang ibang bahagi ng silid ang makita. Oo, mahal. Kakapasok ko lang sa silid ng tinutuluyan ko, sagot ni Roberto habang nagpupunas ng kanyang leeg gamit ang isang maliit na tuwalya. Napakainit dito sa Singapore ngayon, kahit nakasagad na ang pampalamig ng hangin. Sobrang traffic din mula sa paliparan patungo rito, parang mababali ang likod ko. Pinigilan ko ang kagustuhang sumuka nang marinig ko ang mga kasinungalingang iyon. Alam na alam ko kung nasaan siya. Ang layo mula sa kalsada patungo sa bahay ni Carmen ay hindi sapat para makabali ng likod at lalong hindi nakakapagpawis dahil sa traffic. Siyempre pagpapawisan siya kung katatapos lamang niyang gumawa ng ibang gawain, hindi dahil sa lagay ng panahon. Kawawa naman ang asawa ko. Inilapit ko ang aking mukha sa kamera, nagkunwaring naaawa. Maganda ba ang tinutuluyan mo dyan, mahal? Bakit parang napakasikip ng nakikita ko? Patingin naman ng buong silid at ng tanawin sa labas. Baka sakaling makapagbakasyon tayo riyan balang araw. Tila naguluhan at kinabahan si Roberto. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat sa kaliwa at kanan. Wag na, mahal. Sobrang gulo ng silid ko. Kakatanggal ko lang ng mga gamit mula sa maleta. Nagkalat ang mga damit ko. Nakakahiya. Isa pa, luma na ang gusaling ito. Nagtitipid ang kumpanya natin ngayon kaya mumurahin lang ang nakuha nila para sa akin. Walang magandang tanawin. Tumangu-tango ako, nagkunwaring naniniwala. Sige, kung ganoon. Ang mahalaga ay makapagpahinga ka ng maayos. Kumain ka na ba ng hapunan? Tapos na. Kumain ako ng kanin at manok kanina sa daan. Napakasarap, pagsisinungaling na naman ni Roberto. Kahit alam kong sa mga oras na ito, siguradong nakahain sa hapagkainan ni Carmen ang masasarap na lutong bahay. Magaling magluto si Carmen ng sabaw na may baka at gulay, na paborito rin ni Roberto. Bigla, sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, narinig ang isang tunog na napakapamilyar. Tunog ng isang malaking orasan na tumutugtog ng mabagal, malalim, at umaalingaw-ngaw. Hindi iyon tunog ng makabagong orasan mula sa isang makabagong gusali. Iyon ay tunog ng isang antigong orasan na gawa sa matibay na kahoy. Mabilis ang naging pagkabog ng aking dibdib. Kilala ko ang tunog na iyon. Kilalang kilala. Iyon ang tunog ng antigong orasan na ipinamana ng lolo ni Carmen na nakatayo ng buong pagmamalaki sa kanilang sala. Madalas akong matulog doon noon at ang tunog ng orasang iyon ay palaging umaalingaw-ngaw sa tuwing sasapit ang takdang oras. Namutla ang mukha ni Roberto. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang pagkataranta sa pamamagitan ng pag-ubo-ubo. Sinusubukang lunurin ang tunog ng orasan sa kanyang likuran. Anong tunog iyon, mahal? Parang tunog ng isang antigong orasan. Tanong ko sa tunong walang muwang. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig ng matalim sa mga mata ng aking asawa. Tumawa ng pilit si Roberto. Isang tawa na tuyo at walang buhay. Ah, iyon ba? Oo, mahal. May malaking antigong orasan sa ibaba nitong gusali. Napakalakas ng tunog kaya umaabot hanggang dito sa itaas. Alam mo na, lumang gusali, kaya manipis ang mga pader at hindi nahaharangan ng ingay. Ah, akala ko nasa bahay ka ng ibang tao. Mahinang pasaring ko. Anong ibig mong sabihing bahay ng ibang tao? Biglang naging seryoso at tumaas ang boses ni Roberto na tila ipinagtatanggol ang sarili. Sino ba naman ang makakaalam kung dumaan ka sa bahay ng isang lumang kaibigan na nakatira rin dyan sa Singapore? Sagot ko ng kalmado, pagkatapos ay ngumiti ng matamis upang pagaanin ang tensyon ni Roberto. Nakahinga ng maluwag si Roberto. Ang kanyang mga balikat na kanina ay nakataas dahil sa tensyon ay bumaba na. Hindi naman, mahal,
Nandito ako para magtrabaho, hindi para makipagkita sa mga kaibigan. Wala rin naman akong kakilala rito. Nanahimik ako saglit, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa aming pag-uusap sa loob ng ilang segundo. Naghahanda ako ng huling patalim upang saksakin ang kapayapaan ng aking asawa ngayong gabi. Nga pala, mahal. Biglang sumagi sa isip ko si Carmen, bigla kong sabi. Muling nanigas ang mukha ni Roberto. Si Carmen? Bakit bigla mong nabanggit si Carmen? Wala lang. Nakita ko kasi ang kanyang ipinaskill sa internet kanina. Mukhang malungkot siya at nag-iisa. Naaawa ako sa kanya. 2 taon na siyang biyuda. Siguro ay napakalungkot sa napakalaking bahay na iyon. Sabi ko habang pinagmamasdan ang bawat paggalaw ng mukha ng aking asawa. Mahal, paborito ni Carmen ang mga matatamis na tsokolate diyan na may hugis leon. Kung may oras ka, bilihan mo sana siya. Ako na ang magbibigay pag uwi mo. Para naman mapasaya natin ang kaibigan ko. Nakita ko nang napakalinaw na sumulyap si Roberto sa gilid, hindi sa akin. Tila ba may tinitingnan siyang isang tao na nakaupo hindi kalayuan sa kanyang harapan. May isang manipis na ngiti na pinipigilan sa mga labi ni Roberto. At may isang napakaliit na pagtango na tila humihingi ng pagsang-ayon sa taong iyon. Sige mahal, magandang naisip iyan. Hahanap ako bukas bago umuwi, sagot ni Roberto. Ang kanyang boses ay mas malambot ngayon. May himig ng pagmamahal. Ngunit alam ko na ang pagmamahal na iyon ay hindi para sa akin, kundi para sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan ngayon. Ang babaeng kararating lang ng pangalan sa aming usapan. Salamat mahal. Ikaw talaga ang pinakamaalalahaning asawa. Maalalahanin sa asawa, maalalahanin din sa kaibigan ng asawa. Pinong pambabara ko. Ngunit si Roberto, na nalulunod sa pag-ibig sa iba, ay hindi nakuha ang aking pahiwatig. Sige na mahal, kailangan ko pang magbasa ng ilang mga ulat para sa trabaho bukas. Matulog ka na at huwag magpuyat. Mag-ingat ka palagi riyan. Nagmamadaling tapusin ni Roberto ang aming pag-uusap. Marahil ay naiinip na ang nag-aari ng bahay at naghihintay na ng kanyang pagkakataong magpalambing. Sige mahal, mahal din kita, sagot ko ng walang emosyon. Mahal din kita, at naputol ang aming tawag. Nagdilim muli ang aking telepono. Inilapag ko ang telepono sa ibabaw ng kama. Hindi na ako umiyak, manhid na ang puso ko. Ang tunog ng antigong orasan kanina ay ang huling patunay na hindi na mabubura kailanman. Wala nang kahit isang katiting na pagdududa. Iniisip ko ngayon na sa kabilang kalsada, sa kalye Mabini bilang 8, siguro ay nagtatawanan silang dalawa. Pinagtatawanan ng aking pagiging hangal. Siguro inaakala nilang ako ay isang walang alam na asawa na madaling linlangin gamit ang isang puting pader at palusot na mahina ang signal. Ngunit hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang hangal ay nagpaplano na ng pinakamalaking paghihiganti. Anong gagawin ko kinabukasan upang matiyak na mawawala kay Roberto ang lahat ng ipinagmamalaki niya bago pa man siya makauwi sa aming bahay? Kinaumagahan, hindi na ako nagsuot ng pambahay na damit tulad ng nakagawian ko. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang formal na asul na damit pang opisina at pantalon na bumabagay sa aking katawan. Ito ang mga damit ko noong nagtatrabaho pa ako, bago ko napagpasyahang maging isang buong panahong may bahay para kay Roberto. Nilagyan ko ng manipis ngunit matapang na pampaganda ang aking mukha upang itago ang maitim na paligid ng aking mga mata. Ang dating malambing na aura na nakapaligid sa akin ay napalitan ng isang malamig at matapang na anyo. Si Manang Rosa, ang aming kasambahay na nagwawalis sa sala, ay nagtatakang napatingin sa akin. Tinanong niya kung bakit bihis na bihis ako ng napakaaga. Tumango lamang ako habang inilalagay ang aking pitaka at isang lalagyan ng mga mahahalagang dokumento sa aking bag. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong mahalagang aasikasuhin sa buong maghapon at baka hapon na ako makauwi. Lumapit ako sa kasambahay na 5 taon nang naninilbihan sa amin at hinawakan ko ng bahagya ang kanyang balikat. Sinabihan ko si Manang Rosa na habang wala ang kanyang amo, huwag siyang magpapapasok ng kahit sino maliban sa mga nagde-deliver ng mga padala. At kung sakaling tumawag si Roberto sa telepono ng bahay, sabihin niyang pumunta ako sa bahay ng aking mga magulang at naiwan ko ang aking telepono sa kwarto. Nakita ni Manang Rosa ang seryosong tingin sa aking mga mata, kaya tumango na lamang siya ng walang maraming tanong. Ang una kong pupuntahan ay ang bangko. Nakaupo ako sa loob ng salaming silid ng section para sa mga kliyente ng may blankong mukha, humihingi ng kopya ng mga transaksyon sa nakalipas na 3 buwan mula sa aming pinagsamang ipon na palaging hawak ni Roberto.
Bihira kong suriin ang pondong iyon dahil buo ang tiwala ko sa aking asawa na pamahalaan ng aming malalaking gastusin habang ako ay nag-aasikaso lamang ng aming buwanang badyet sa bahay. Lumabas ang bawat pahina ng papel mula sa makina. Ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan ng silid. Iniabot ng empleyado ang patong ng mga papel sa loob ng isang kayumangging sobre. Hindi na ako nakapaghintay na makauwi pa sa bahay. Naupo ako sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa ibaba ng bangko at walang pasensyang pinunit ang sobre. Tinalunton ng aking mga mata ang bawat hilera ng numero ng buong pag-iingat. Huminto ang aking daliri sa isang linya ng transaksyon na ginawa noong ika-5 ng nakaraang buwan. 50,000 piso ang inilabas. Ang nakasulat na detalye ay para sa negosyo ng paghahanda ng pagkain ni Carmen. Natigil ang aking paghinga. 50,000 piso. Sinabi sa akin ni Roberto noong nakaraang buwan na nabawasan ang kanyang karagdagang sahod dahil bumaba ang benta ng kanilang kumpanya. Ngunit ang totoo, dito pala napunta ang pera. Muling bumaba ang aking mga mata sa susunod na linya. 15,000 piso para sa bayad sa ospital. Ang petsang ito ay eksaktong kapareho noong inoperahan si Carmen sa appendicitis. 7,500 piso para sa buwan ng hulog ng motorsiklo. Kumukulo ang aking dugo, tandang-tanda ko pa. Noong nakaraang buwan, tumanggi si Roberto na ibili ako ng bagong pampalamig ng hangin para sa kwarto ng mga bisita dahil kailangan daw naming magtipid dahil mahirap ang buhay ngayon. Ngunit sa likod ko, ang aking asawa ay nagmistulang isang naglalakad na makina ng pera para sa babaeng iyon. Tinustusan ni Roberto ang pamumuhay ni Carmen gamit ang aming ipon para sa hinaharap. Pera na karamihan ay galing sa napagbentahan ng lupang ipinamana sa akin ng aking mga magulang na ipinasok ko sa aming pondo bilang tanda ng aking tiwala. Napakagaling mo, Roberto. Ginamit mo ang perang pamana ng aking ama para buhayin ang iyong kabit. Mahinang sirit ko habang nilulukot ang papel hanggang sa maging gusot ito. Ngunit alam ko na ang galit lamang ay hindi makakapagligtas sa aking mga ari-arian. Pinaandar ko ang sasakyan at nagtungo sa aking ikalawang destinasyon, ang opisina ng matandang abogado na matalik na kaibigan ng aking yumaong ama. Sinalubong niya ako ng isang mainit na ngiti na agad na palitan ng pag-aalala nang makita ang matinding tensyon sa aking mukha. Sa loob ng kanyang tahimik na silid, ibinuhos ko ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng pag-iyak, kundi sa pamamagitan ng mga ebidensya. Ipinakita ko ang mga patunay ng paglilipat ng pera. Ikinuwento ko ang tungkol sa kagamitang nagtuturo ng lokasyon at ang aking mga hinala. Hinubad ng matandang abogado ang kanyang salamin at huminga ng malalim. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya na hindi ako naging padalos-dalos at tama ang ginawa kong pagpunta sa kanya. Tinanong ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang bahay na aming tinitirhan ay pamana ng aking ama, ngunit ang titulo ay nasa loob ng Caja de Hierro sa aming bahay. Ang sasakyang ginagamit namin ay binili ko ng buo gamit ang aking pera, ngunit nakapangalan kay Roberto dahil nawala ang aking card ng pagkakakilanlan noon. Nanginginig ng kaunti ang aking boses. Ang pinakamalaki kong takot ay hindi ang mawala ng asawa, kundi ang mawala ng dignidad at ng mga natitirang alaala ng aking mga magulang. Ipinaliwanag sa akin ng abogado na sa ilalim ng batas, ang bahay na minana ko ay sarili kong ari-arian at hindi maaaring hatiin bilang pag-aari ng mag-asawa, maliban na lamang kung inilipat ko na ito sa pangalan ni Roberto. Sinabi kong nakapangalan pa rin ito sa aking ama, kaya sinabi niyang ligtas iyon ngunit kailangan kong makuha ang orihinal na titulo bago pa ito makuha o maisangla ni Roberto ng palihim. Para naman sa sasakyan at sa ipon namin, kailangan kong kumilos ng mabilis. Inutusan niya akong ilipat ang natitirang pera sa aking sariling pondo sa bangko. Sinabi rin sa akin ng abogado na ang mga transaksyon sa bangko ay nagpapatunay lamang ng panloloko sa pera, ngunit upang manalo ng buo sa kaso, kailangan ko ng matibay na ebidensyang nagpapakita na magkasama sila ng pisikal. Tumango ako ng may paninindigan at sinabing naiintindihan ko ang aking dapat gawin. Pagka-uwi ko ng tanghaling iyon, pumasok ako sa silid-aklatan ni Roberto. Binuksan ko ang maliit na Caja de Hierro na nakatago sa likod ng isang pinta sa pader. Alam ko ang lihim na numero nito, ang araw ng aming kasal. Napakasakit isipin na ginamit pa niya ang banal na petsang iyon para itago ang mga yamang kanyang kinukuha. Kinuha ko ang titulo ng bahay, ang rehistro ng mga sasakyan, at ang ilang mga gintong alahas na aming naipon. Inilagay ko ang lahat ng ito sa aking malaking bag. Nang isasara ko na sana ang Caja de Hierro,
Nahagip ng aking mga mata ang isang maliit na pulang kahon na gawa sa makapal na tela sa pinakasulok at pinakamalalim na bahagi nito. Binuksan ko ito. Ang laman ay isang pares ng singsing. Ngunit hindi ito ang aming singsing sa kasal. Sa loob ng singsing, nakaukit ang mga pangalang Roberto at Carmen kasama ang kasalukuyang taon. Nanginig ng matindi ang aking mga kamay hanggang sa mahulog ang kahon. Ngayong taon lamang sila nagpalitan ng singsing. Ibig sabihin ba nito ay mag-asawa na sila ng palihim? Ang kaisipang ito ay tila isang malakas na suntok sa aking sikmura. Kaya pala napakagalante niyang magbigay ng pera. Kaya pala malakas ang loob niyang hindi umuwi ng ilang araw. Si Carmen ay hindi lamang isang kabit. Para kay Roberto, si Carmen ay itinuturing na niyang ikalawang asawa na matagumpay niyang naitago. Pinulot ko ang singsing at hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa masaktan ng aking palad. Kailangan ko ang sakit na iyon upang mapanatiling gising ang aking katinuan. Kung ganito nakalayo ang narating mo, Roberto, hindi rin ako mag-aatubiling gawin ang lahat ng makakaya ko. Nilimas ko ang kahadiyero at nag-iwan lamang ng isang kopya ng aming sertipiko ng kasal na ginuhitan ko ng isang malaking X gamit ang pulang panulat. Nang hapong iyon, nagtungo ako sa kabilang bangko upang umupa ng isang pribadong kahon sa bangko sa ilalim ng aking pangalan. At itinago ang lahat ng aking kayamanan doon, malayo sa mga kamay ni Roberto. Ang unang hakbang para sa pera ay tapos na. Ligtas na ang aking mga ari-arian. Ngayon, kailangan ko naman ang matibay na ebidensya. Kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa isang kumpanya na nagpapaupa ng sasakyan na malayo sa aming lugar. Humiling ako ng isang sasakyan na may napakadilim na salamin na hindi makikita ang nasa loob at kukunin ko ito kinagabihan. Bukas, magiging isa akong espiya sa buhay ng aking sariling asawa. Panonoorin ko ng mismong mga mata ko kung gaano sila kasaya sa ibabaw ng aking pagdurusa. Ano kaya ang mararamdaman ni Roberto kapag nalaman niyang ang bawat halik niya kay Carmen bukas ng umaga ay magiging mismong patalim na tatapos sa lahat ng mayroon siya? Tumaas na ang araw, nagbibigay ng matinding init sa sementadong kalsada ng isang pribado at tahimik na nayon sa lungsod ng Quezon. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng nara, humigit kumulang 50 hakbang mula sa bahay bilang 8, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada. Ang mga salamin nito ay napakadilim at makapal, kaya walang sinuman sa labas ang makakakita sa loob. Ngunit mula sa upuan ng tsuper, kitang-kita ko ang buong paligid. 3 oras na akong nakaupo roon. Nangangawit na ang aking mga binti at likod. Ngunit hindi man lang kumukurap ang aking mga mata sa pagbabantay sa bakal na tarangkahan ng bahay ni Carmen. Sa kabilang upuan ay nakapatong ang isang malaking aparatong kumukuha ng larawan na may mahaba at malaking lente na hiniram ko pa sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Sinabi ko sa kanya na gusto ko lamang kumuha ng larawan ng mga ibon sa parke. Ngunit ngayong araw, hindi magagandang ibon ang aking kukunin, kundi ang mga taksil na nagkukubli sa likod ng huwad na pagkakaibigan. 9:00 ng umaga. Ayon sa kasinungalingang talaan ng gawain na ipinadala sa akin ni Roberto kagabi, sa mga oras na ito ay kasalukuyan siyang nakikipagpulong sa mga kasamahan niya sa trabaho sa bansang Singapore. Narinig ko ang alingaw-ngaw ng pagbukas ng bakal na tarangkahan. Nanigas ang aking buong katawan. Agad kong kinuha ang aparatong kumukuha ng larawan at itinutok ang lente sa direksyon ng bahay. Lumabas ang isang pamilyar na bulto ng lalaki, si Roberto. Pinigilan ko ang aking paghinga. Lumabas ang aking asawa, bitbit ang isang anyo na nagpasikip sa aking dibdib dahil sa matinding galit. Nakasuot lamang si Roberto ng isang lumang maikling salawal at isang manipis na puting pambahay na damit na medyo butas na sa laylayan. Ang damit na iyon ay binili ko pa sa isang murang pamilihan noon at sinabi niyang nahihiya siyang isuot iyon sa labas dahil mukha siyang mahirap. Ngunit ngayon, suot niya ito nang walang anumang hiya sa bahay ng ibang babae. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang tubo ng tubig. Nagsimula siyang magdilig ng mga halamang bougainvillea na nakatanim sa mga malalaking paso sa harapan ng bahay ni Carmen. Napangiti ako ng may matinding pait habang pinipindot ang pindutan ng aking aparatong kumukuha ng larawan upang mag-imbak ng ebidensya. Napakahusay, Roberto. Sa sarili nating bahay, kapag inuutusan kitang magpalit ng pundidong ilaw, sinasabi mong pagod na pagod ka sa paghahanap buhay. Ngunit dito, para kang isang masipag na hardinero. Mula sa lente, nakita kong nakangiti si Roberto at paminsan-minsan ay humuhuni pa ng isang masayang awitin.
May dumaan na isang kapitbahay na nag-ehersisyo at bumati sa kanya. Tumango si Roberto at kumaway ng buong galak. Tila ba isa siyang tunay na residente roon? Tila ba siya ang haligi ng tahanang iyon? Ang kanyang pagiging komportable ay nagpapatunay na ang kanyang presensya sa lugar na iyon ay hindi nalihim sa kanilang mga kapitbahay. Inaakala ba ng mga tao rito na sila ay mag-asawa? O ipinakilala siya bilang isang malayong kamag-anak? Hindi ko alam. Ang malinaw lamang ay pakiramdam ni Roberto, siya ay ligtas na ligtas. Hindi nagtagal, bumukas ng maluwang ang pangunahing pintuan ng bahay. Lumabas si Carmen na may dalang isang maliit na bandehang kahoy. Sa ibabaw nito ay may 2 saro ng mainit na kape at isang platito ng bagong lutong turon. Nakasuot si Carmen ng isang simpleng duster na may disenyong mga bulaklak. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng magulo sa likod ng kanyang ulo. Isang hitsura na napakapamilyar. Isang hitsura ng isang tunay na may bahay na nag-aalaga sa kanyang asawa. Pinalapit ko ang tanawin, gamit ang lente ng aking hawak na aparato. Napakalinaw ng kalidad ng larawan, kaya kitang-kita ko ang usok na lumalabas mula sa mainit na kape. Inilapag ni Carmen ang bandeha sa isang maliit na mesa sa balkonahe. Lumapit siya kay Roberto mula sa likuran. Walang pag-aalinlangan, niyakap ni Carmen ang baywang ni Roberto ng mahigpit at ipinatong ang kanyang baba sa malapad na balikat ng aking asawa. Hindi tumanggi si Roberto. Sa halip, lumingon siya, tumawa ng malakas, at pinisil ang ilong ni Carmen nang may buong paglalambing. Sunod-sunod na tunog ng pagkuha ng larawan ng pumuno sa loob ng aking sasakyan. Bawat pagtunog ng aparato ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking puso, ngunit patuloy ko itong pinindot. Kailangan ko ang mga ebidensyang ito. Kailangan ko ng patunay na ang pagmamahalan nila ay hindi lamang isang pagkakamali ng isang gabi, kundi isang dobling buhay na matagal na nilang pinagpaplanuhan at isinasabuhay. Umupo silang 2 sa mga silyang yantok sa balkonahe. Kumuha si Carmen ng isang piraso ng turon, hinipan ito ng bahagya upang palamigin, at isinubo ito sa bibig ni Roberto. Kinain naman ito ni Roberto ng may gana, pagkatapos ay pinunasan niya ang gilid ng labi ni Carmen gamit ang kanyang hinlalaki. Ang tanawing iyon ay nakakadiri, ngunit kasabay nito ay napakasakit. Ito ang uri ng paglalambing na matagal nang nawala sa aming pagsasama. Ang Roberto na nakikita ko ngayon sa kabilang kalsada ay mukhang buhay na buhay, masaya, at walang dinadalang mabigat na problema. Malayong malayo sa Roberto na kasama ko sa aming bahay, na palaging nagrereklamo sa pagod, palaging nakatutok sa kanyang telepono, at palaging may dahilan upang iwasan ang aming malalalim na pag-uusap. Ibinaba ko saglit ang aking aparatong kumukuha ng larawan, at kinuha ang aking telepono. Gusto kong gumawa ng isang maliit na pagsubok, isang malupit na eksperimento upang makita kung gaano kabilis magpalit ng mukha at pag-uugali ang aking asawa. Nag-type ako ng isang mensahe at ipinadala ito sa numero ni Roberto. Kumusta ang pulong mo, mahal? Gusto ko lang sabihin na sabik na akong makita ka. Sobrang nangungulila ako sa iyo. Huwag mong kalimutang mananghalian ha. Ingat ka palagi. Pagkapadala ng mensahe, muli akong sumilip sa lente ng aking aparato. Sa kabilang kalsada, nakita kong umilaw at nanginig ang telepono ni Roberto na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Sumulyap si Roberto sa salamin ng kanyang telepono. Biglang naglaho ang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang anyo ay naging seryoso at makikita ang matinding inis sa pagkunot ng kanyang noo. Tinanong siya ni Carmen kung sino ang nagpadala ng mensahe. Kitang-kita kong umikot ang mga mata ni Roberto bago sumagot. Mukhang nagtampo si Carmen, ngunit pinahinahon siya ni Roberto sa pamamagitan ng paghaplos sa kanyang kamay. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng mabilis. Walang ngiti, walang emosyon ng pagmamahal. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tumunog ang aking telepono. Pumasok ang kanyang sagot. Maayos naman ang lahat, mahal. Salamat sa Diyos. Nagpapahinga lamang ako saglit. Sumasakit ang ulo ko. Napakabigat ng mga paksa sa aming pulong. Nangungulila rin ako sa iyo. Magpapadala na lang ako ulit ng mensahe mamaya. Kailangan ko nang bumalik sa pagpapaliwanag ng aking ulat sa harapan ng mga boss. Binasa ko ang mensaheng iyon habang pinagmamasdan ang totoong nangyayari sa aking harapan. Pagpapaliwanag ng ulat, iyan ang sabi ni Roberto. Ngunit sa katotohanan, kumuha muli siya ng isa pang piraso ng turon at bumalik sa malakas na pagtawa matapos ibaba ang kanyang telepono. Ang inis sa kanyang mukha kanina ay agad na napalitan ng saya
nang hindi na niya ako kausap. Napakagaling mo talagang umarte, Roberto. Bulong ko na may malamig na tono. Karapat dapat kang bigyan ng pinakamataas na parangal sa larangan ng pag-arte. Kumuha ako ng huling video, 5 minutong pag-imbak ng mga gumagalaw na larawan na nagpapakita ng kanilang kalapitan. Mula sa paghawak ni Carmen sa kamay ni Roberto, sa paghilot nito sa balikat ng aking asawa, hanggang sa pagpasok nilang dalawa pabalik sa loob ng bahay, habang magkaakbay at hawak ang baywang ng isa't isa. Sumara ang pinto, tapos na ang palabas tuwing umaga. Sinuri ko ang mga nakuha kong ebidensya. Napakalinaw ng kanilang mga mukha. Hindi na ito maikakaila, hindi ito paninira, ito ay isang matigas na katotohanan. Sa totoo lang, maaari akong bumaba mula sa sasakyan ko ngayon. Maaari kong sipain at sirain ang tarangkahan nila, sumigaw ng malakas, sabunutan si Carmen hanggang sa makalbo, at sampalin ng paulit-ulit si Roberto sa harapan ng kanilang mga kapitbahay. Iyon ay magbibigay ng panandali ang ginhawa sa aking nag-aalab na emosyon. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi, masyado itong magulo at eskandaloso. Hindi ito angkop sa isang edukadang babae na tulad ko. Kung susugurin ko sila ngayon, tiyak nagagawa ng mga palusot si Roberto. Hihingi siya ng tawad habang umiiyak. At si Carmen ay magkukunwaring siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ayoko ng murang drama. Ang gusto ko ay ang kanilang buo at walang awang pagbagsak. Kailangang mawala ang lahat kay Roberto sa oras na matauhan siya. Kailangan niyang umuwi sa isang bahay na walang laman, na may nawasak na karera sa trabaho at malaking dungis sa kanyang pangalan. Gusto kong maramdaman ni Roberto ang pagbagsak mula sa pinakamataas na lugar. Sa mismong sandaling pakiramdam niya ay siya ang pinakaligtas. Pinaandar ko ang makina ng aking sasakyan. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko ngayong araw. Ligtas na ang aking mga ari-arian. Nasa aking mga kamay na ang mga matitibay na patunay. Habang dahan-dahang umaalis ang aking sasakyan sa pribadong nayong iyon, dumaan ako sa maliit na bahay ng mga bantay sa tarangkahan. Huminto ako saglit at ibinaba ang salamin ng aking bintana. Magandang umaga po, Manong. Bati ko sa bantay na nakatalaga roon ng may matamis na ngiti. Magandang umaga rin po, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sagot ng bantay ng may paggalang. Gusto ko lang pong itanong, yung bahay po sa bilang 8, yung kulay kape ang pintura, iyon po ba ang bahay ni Ate Carmen? Tanong ko, nagkukunwaring naghahanap lamang ng tamang lugar. Opo, tama po kayo. Iyon po ang bahay ni Ma'am Carmen, sagot ng bantay. Nandyan po ba ang asawa niya ngayon? Si Kuya Roberto. Mag-iiwan sana ako ng imbitasyon para sa aming pagtitipon, pero baka mamaya ay maling tao ang makausap ko. Pagpapanggap ko, pilit hinuhuli ang impormasyong kailangan ko. Tumango ang bantay ng walang pag-aalinlangan. Opo, nandyan po si Sir Roberto. Wala po ang sasakyan nila at mukhang nasa pagawaan, pero ang tao po ay nandyan sa loob. Madalas po talaga siyang nasa bahay lalo na kapag walang pasok o nakabakasyon. Napakabait po nilang mag-asawa, ma'am. Palagi po silang bumabati sa amin dito. Ngumiti ako. Isang ngiti na may 2 kahulugan. Ah, mag-asawa pala talaga. Oo, tama ang pangalan, si Roberto. Maraming salamat po, Manong. Tatawagan ko na lamang po sila. Walang anuman po, ma'am, sagot ng bantay. Itinaas ko ang salamin ng bintana at muling pinaandar ang sasakyan. Ang impormasyong nakuha ko mula sa bantay ay ang huling piraso na bumuo sa buong larawan ng panloloko. Kaya pala, sa lugar na ito, kilala na si Roberto bilang asawa ni Carmen. Ang katayuan ni Carmen bilang biyuda ay nabura na sa paningin ng kanilang mga kapitbahay dahil sa palagiang pagtambay ni Roberto sa kanilang bahay. Nagmaneho ako pauwi ng may pakiramdam na nakapagtataka dahil mas gumaan ang aking dibdib. Naroon pa rin ang sakit, syempre. Ngunit ang pagkalito at pagdududa ay tuluyan nang nawala. Ngayon, napakalinaw na ng aking layunin. Tanaw ko na ang dulo ng karerang ito. Mayroon na lamang 3 araw bago matapos ang huwad na paglalakbay ni Roberto. 3 araw na gagamitin ko upang ihanda ang entablado para sa kanyang huling paghuhukom. Ang aming bahay ang magiging hukuman at ako ang magiging nag-iisang hukom na magbababa ng hatol. Ang mga natitirang araw, bago ang pagbabalik ni Roberto, ay ginamit ko ng may napakabilis at nakakatakot na husay. Wala nang pag-iyak, wala nang pag-upo sa sulok ng kwarto upang magmukmok. Kumilos ako na parang isang makinaryang panggiba na tahimik, ngunit nakakawasak. Ang malaking bahay na ito
ay naging sentro ng isang malaking paglilinis. Ang unang target ko ay ang garahe. Kinaumagahan, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dumating nang may malapad na ngiti. Siya ang bumibili ng mga pangalawang kamay na sasakyan na nakausap ko sa pamamagitan ng internet kagabi. Sa kanyang harapan ay nakaparada ang isang malaking motorsiklo na kulay pula. Ito ang pinakamahalagang pag-aari at kaligayahan ni Roberto. Inaalagaan niya ang motorsiklong ito nang higit pa sa pag-aalaga niya sa aming pagsasama. Tuwing linggo ng umaga, walang paltos niya itong hinuhugasan, pinapakinis, at pinapaandar ang makina hanggang sa umugong ito ng napakalakas at makaabala sa aming mga kapitbahay. Sigurado po ba kayong ibebenta ninyo ito sa ganitong halaga, ma'am? Napakababa po nito kumpara sa tunay na presyo sa pamilihan. Kumpleto po ba ang mga papeles nito? Tanong ng lalaki na tila hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Hinahaplos ng kanyang kamay ang makinis at walang galos na pintura ng motorsiklo. Iniabot ko sa kanya ang mga orihinal na papeles ng pagmamay-ari at rehistro. Kumpleto po iyan. Bayad din ang buwis nito sa pamahalaan. Ibebenta ko lang po ng mabilisan dahil gagamitin ko ang garahe para tayuan ang kulungan ng aking mga aso. Masyadong masikip kung may malaking motorsiklo pa dyan. Isang palusot na walang saysay, ngunit walang pakialam ang lalaking bumibili. Para sa kanya, isa itong hulog ng langit. Sige po, ma'am. Ililipat ko na po ang bayad sa inyong pondo sa bangko ngayon din. 5 minuto ang lumipas. Ang paboritong motorsiklo ni Roberto ay itinulak palabas ng aming tarangkahan. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyang iyon nang walang kahit anong panghihinayang. Ang perang napagbentahan, kahit na napakalaki ng aking naging lugi, ay agad kong inilipat sa aking bagong nakatagong pondo sa bangko. Isang pabigat ang nawala, bulong ko habang isinasara ang bakal na tarangkahan. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagtungo sa aming pangunahing kwarto. Binuksan ko ng maluwang ang kabinet ng mga damit ni Roberto. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay kumalat sa hangin. Ang amoy na dati ay kinababaliwan ko, ngayon ay nagbibigay sa akin ng matinding pagduduwal. Manang Rosa, tawag ko ng napakalakas. Patakbong dumating si Manang Rosa mula sa kusina, basang-basa pa ang kanyang mga kamay. Opo, ma'am, ano po iyon? Pumunta ka sa tindahan sa kanto saglit. Humingi ka ng mga walang lamang kahon ng pansit canton, yung marami ha. 5 o 6 na kahon. Utos ko ng walang emosyon. Nanlaki ang mga mata ni Manang Rosa. Mga kahon ng pansit canton? Para saan po, ma'am? Kung mag-iimpake po kayo ng mga damit, may mga magaganda pa pong maleta si sir sa imbakan natin. Ngumiti ako ng manipis. Isang ngiti na nagpatayo sa mga balahibo sa braso ni Manang Rosa. Hindi na kailangan ng maleta, Manang. Ang maleta ay para sa mga taong may dangal at dignidad. Para sa mga basura, sapat na ang kahon ng pansit canton. Bilis na, Manang. Hindi na nangahas, pang sumagot o kumontra ang kasambahay. Tumakbo siya palabas ng bahay. Sinasabi ng kanyang kutob na may isang malaking bagyo na paparating sa bahay ng kanyang mga amo. Ngunit mas pinili niyang manahimik at sumunod na lamang. Habang naghihintay sa mga kahon, nagsimula akong paghiwalayin ang mga mamahaling gamit ni Roberto, mga relo. May koleksyon si Roberto ng 5 mamahaling relo na maayos na nakatago sa loob ng isang salaming kahon. 3 rito ay ibinigay ko sa kanya bilang regalo sa mga nakaraang kaarawan niya. Binili ko ang mga ito gamit ang sarili kong naipong pera. Kinuha ko ang lahat ng ito, inilagay ko sa loob ng isang manipis na supot na papel na parang mga mumurahing laruan lamang. Mamayang hapon, dadalhin ko ito sa pamilihan ng mga lumang gamit at ibebenta ng palugi. Wala akong pakialam kahit bumagsak ang presyo ng mga ito. Gusto ko lamang na maglaho ang mga gamit na ito sa aking paningin. Ang kanyang mamahaling aparatong kumukuha ng larawan, mga dagdag na lente, mga gamit sa paglalaro ng golf na 2 beses lamang niya nagamit, mga sapatos na limitado lamang ang bilang sa buong mundo. Inipon ko ang lahat ng ito sa gitna ng kwarto. Ang mga gamit na ito, ang simbolo ng maluhong pamumuhay ni Roberto na sa buong panahon ay tinustusan ng aking pagpapasensya at ng pera mula sa pamana ng aking mga magulang. Nang bumalik si Manang Rosa dala ang patong-patong na kahon na may amoy ng lumang papel at alikabok, agad akong nagtrabaho. Itinapon ko ang mga formal na damit pan-opisina ni Roberto sa loob ng mga kahon. Mga mamahaling polo, mga jacket na may sikat na tatak, mga pantalon. Isiniksik ko ang lahat ng walang anumang pag-aayos o pagtitiklop. Wala nang espesyal na pagtrato, wala nang malinis at mabangong pagpaplansya.
Ang mga damit na iyon ngayon ay parang mga basahan na handa nang itapon sa basurahan. Ma'am, mamahalin po iyang mga jacket ni sir. Baka po mangusot, nang hihinayang na wika ni Manang Rosa na nakatingin nang may takot sa paraan ng aking pagtrato sa mga damit ng aking asawa. Hayaan mo silang mangusot, Manang, para bumagay sa ugali ng may-ari nila. Naiinis na sagot ko, habang walang awang nilalagyan ng malaking selyong pandikit ang kahon. Ang ingay ng pandikit ay punong-puno sa tahimik na kwarto. Sa loob ng 2 oras, ang kabinet ng mga damit ni Roberto ay tuluyan nang nawalan ng laman. Ang naiwan lamang ay mga walang lamang sabitan na nag-uumpugan at lumilikha ng tunog ng pangungulila. 5 kahon ng pansit canton ang nakapatong ngayon sa sulok ng kwarto. Naglalaman ng buong pagkakakilanlan ni Roberto sa bahay na ito. Nagsulat ako sa ibabaw ng bawat kahon gamit ang isang makapal at itim na panulat. MGA lumang gamit. Kunin kung gusto. Ang susunod na hakbang, ang pagsira sa kanyang kakayahang gumastos. Umupo ako sa silid-aklatan at binuksan ang aparatong computer. Pumasok ako sa sistema ng pagbabangko gamit ang koneksyon sa internet. Ang pangunahing card ng bangko na ginagamit ni Roberto sa pangungutang ay konektado at nakadepende lamang sa aking pangunahing card. Ginawa ko ito noon upang mas madali siyang makabili ng mga kailangan kapag may mga biglaang gastusin. Ngunit ang biglaang gastusin pala para kay Roberto ay ang pagbili ng gintong kwintas para sa babaeng nakatira sa kabilang nayon. Pinindot ko ang utos na ipatigil at harangin ang paggamit ng card na iyon. Ang inilagay kong dahilan, ginagamit sa maling paraan. Naisip ko ang isang nakakatawang senaryo sa aking utak. Baka mamayang gabi, gusto ni Roberto na magmayabang at ilibre si Carmen sa isang mamahaling kainan bilang pagdiriwang ng kanyang kunwaring huling gabi sa Singapore. Kapag siningil na sila at ipinasok ang card sa makina, lalabas ang salitang, "Hindi maaari." Tinawanan kong mag-isa ang kaisipang iyon. Mabulunan sana kayo sa pagyayabang ninyo. Binago ko rin ang lahat ng mga lihim na salita upang makapasok sa mga serbisyo ng panonood ng pelikula at pakikinig ng musika na nakapangalan sa akin, ngunit ginagamit niya. Maliliit na bagay lamang ito, ngunit gusto kong makasiguro na kapag pinalayas ko na siya rito, hindi niya matatamasa ang kahit na anong maliit na ginhawang binabayaran ko. Pagsapit ng hapon, kakaiba ang naging pakiramdam sa loob ng bahay. Mas malawak, mas umaalingaw-ngaw ang boses, ngunit mas malinis. Ang aura ni Roberto ay unti-unting nabubura sa bawat sulok. Ang aming mga malalaking larawan ng kasal na nakasabit sa dingding ng sala ay inalis ko na at itinambak ng nakaharap sa sahig sa loob ng bodega. Bilang kapalit, nagsabit ako ng isang malaking abstract na pinta na matagal nang nakatago sa bodega dahil hindi ito gusto ni Roberto. Ngayon, ang bahay na ito ay bumalik na sa aking ganap na pagmamay-ari, ang aking panlasa, ang aking mga patakaran. Nakaupo ako sa sofa habang umiinom ng tsaa, nakatitig sa mga nakasalansan na kahon sa sulok. "Manang Rosa," tawag ko ulit. "Opo, ma'am." "Simula bukas, isara mo ng maigi ang kwarto ng mga bisita at ilak mo. Ibigay mo sa akin ang susing reserba. Kapag umuwi na ang sir mo sa Makalawa at magtanong kung bakit walang laman ang kwarto natin, sabihin mo nagbabago ako ng disenyo at inilabas ang mga gamit sa balkonahe. Wag mong sasabihin na ang mga gamit niya ay nasa loob ng mga kahon ng pansit canton. Naiintindihan mo?" "Opo, ma'am." "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Manang Rosa na naglakas loob na magsalita. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang kakaibang katapangan ko na hindi niya nakasanayan. Lumingon ako at ngumiti ng totoo para sa unang pagkakataon sa buong linggong ito. "Ngayon lang ako naging ganito kaayos, Manang. Pakiramdam ko ay bagong galing ako sa isang matinding sakit na matagal nang sumisira sa aking katawan. Lahat ng paghahanda ay tapos na. Nakahanda na ang entablado. Ang aking mga ari-arian ay ligtas na. Ang mga hawak kong ebidensya ay sapat na upang ibaon siya sa lupa." Pumikit ako at huminga nang malalim habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. "Umuwi ka na, Roberto. Ang tunay mong sorpresa ay wala sa Singapore, kundi naririto. Sa bahay na dati mong tinatawag na paraiso, ngunit ginawa mo lamang pahingahan. Ano kaya ang magiging hitsura ng mukha ng isang nagmamalaking haligi ng tahanan kapag nalaman niyang ang lahat ng kanyang pag-aari at dignidad ay nakasiksik na lamang sa loob ng 5 kahon ng pansit canton na naghihintay sa kanya sa pintuan?" Sumapit na ang araw na aking hinihintay. Martes ng hapon. Makulimlim ang kalangitan ng Maynila
Tila nakikisama sa nag-aalab ngunit nagtitimping puot sa aking dibdib. Nakaupo ako sa isang silyang yantok sa balkonahe sa ikalawang palapag. Ito ang paborito kong lugar upang pagmasdan ang kalsada nang hindi nakikita mula sa labas. Hindi ako nakasuot ng pangkaraniwang pambahay. Ngayong araw, nakasuot ako ng isang bestidang kulay pula na umaabot hanggang tuhod. Kulay ng katapangan, kulay ng digmaan. Maayos na nakapusod ang aking buhok at may manipis na pampaganda ang aking mukha. Gusto kong makita ni Roberto ang pinakamagandang bersyon ng kanyang asawa. Sa mismong sandaling sisipain ko siya palabas ng aking buhay. Nang inig ang telepono sa aking kandungan, isang mensahe mula kay Roberto. Salamat sa Diyos, lumapag na ang eroplano namin, mahal. Naghihintay pa ako ng mga bagahe. Napakahaba ng pila sa pagsusuri ng mga papeles. Ngumiti ako ng mapait. Pagsusuri ng mga papeles? Baka naman nagpapaalam ka pa ng matagal sa iyong kabit sa loob ng kanyang sala. Mabilis na naglakbay ang aking mga daliri sa salamin ng telepono upang tumugon. Salamat sa Diyos. Susunduin na ba kita sa paliparan, mahal? Nakahanda na ako. Sabik na akong mayakap ka. Kumain na rin tayo sa labas pagkatapos. Ilang sandali, nakita kong nagmamakinilya siya, huminto at nagsulat muli. Halatang halata ang kanyang pag-aalinlangan. Wag na, mahal. Nakasakay na ako sa sasakyang paupahan. Maawa ka naman sa sarili mo kung makikipagsiksikan ka pa sa matinding traffic patungo rito. Maghintay ka na lamang sa bahay. Ipagluto mo ako ng paborito kong ulam. Nananabik na ako sa lutong bahay. Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na tuyo at walang emosyon. Siyempre tatanggi ka. Paano mo nga naman maipapaliwanag kung bakit ang biyahe mula paliparan patungo sa atin ay inabot lamang ng 15 minuto? Hindi na ako sumagot. Ibinaling ko ang aking paningin sa dulo ng aming kalsada. Ipinapakita ng mapa sa aking telepono na ang pulang tuldok ay nagsimula ng gumalaw palayo sa bahay ni Carmen. Napakalapit lamang. Napakasakit isipin na sa loob ng isang linggo, inaakala kong nasa ibang bansa ang aking asawa, iyon pala ay lumipat lamang siya ng tulugan sa kabilang nayon. 10 minuto ang lumipas, isang puting sasakyan ang lumitaw sa kanto. Bumilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pananabik ng isang mang-angaso na nakita na ang kanyang biktima. Sasakyan iyon ni Carmen. Kabisado ko ang plaka nito. Hindi huminto ang sasakyan sa tapat ng aming tarangkahan. Sa halip, huminto ito sa dulo ng kalsada, 5 bahay ang layo mula sa amin. Marahil ay upang hindi maging kapansin-pansin o upang makapagpaalam sila nang hindi nakikita ng mga kapitbahay. Kinuha ko ang isang maliit na teleskopyo na pamana ng aking ama. Nakita kong bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Roberto habang hinihila ang kanyang asul na maleta. Ang maletang naging saksi sa lahat kung saan nakatanim ang aking lihim na kagamitan. Bago isara ang pinto, yumuko si Roberto at ipinasok ang kanyang ulo sa loob ng sasakyan. Medyo matagal, humigit kumulang 5 segundo. Hindi lamang iyon isang simpleng paalam, isa itong halik. Kumulo ang aking dugo, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Lasapin mo ang huling halik na iyon, Roberto. Dahil pagkatapos nito, alikabok ng kalsada na lamang ang matitikman ng iyong mga labi. Umayos ng tayo si Roberto, kumaway habang nakangiti ng malapad. Umalis na ang sasakyan ni Carmen pabalik sa kanyang pugad. Inayos ni Roberto ang kanyang damit. Huminga ng malalim at nagsimulang maglakad patungo sa aming bahay. Hinihila niya ang maleta ng may magaang mga hakbang, na tila ba naging matagumpay ang kanyang biyahe sa trabaho. Iniba niya ang hitsura ng kanyang mukha, bahagyang nakasimangot upang magmukhang pagod. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang mga balikat. Nagsimula na ang kanyang pag-arte. Bumaba ako patungo sa unang palapag. Pinatay ko ang lahat ng pangunahing ilaw sa sala. Isinara ko ng maigi ang makakapal na kurtina, na naging dahilan upang maging madilim ang loob ng bahay. Pinatay ko rin ang pampalamig ng hangin at binuksan lamang ang bentilador sa kisame sa pinakamahinang ikot. Walang amoy ng nilulutong pagkain, malinis ang kusina, malamig ang kalan, walang mainit na pagsalubong. Naupo ako sa isang silya sa pinakamadilim na sulok ng sala. Pinag-cruise ko ang aking mga binti ng may tindig. Naghintay ako. Narinig ko ang tunog ng pag-urong ng bakal na tarangkahan. Kasunod nito ay ang tunog ng susi sa pintuan. Bumukas ang pinto, pumasok ang liwanag mula sa labas at nakita ko ang anino ni Roberto. Pumasok ang lalaki, hinila ang kanyang maleta
at isinara ang pinto. Magandang gabi! Boses ni Roberto, masigla ngunit may halong pag-aalinlangan nang makita ang madilim na bahay. Mahal, nandito na ako. Tahimik. Walang sumagot. Humakbang si Roberto papasok. Mahal, bakit napakadilim? Nawalan ba ng kuryente? Kinapa niya ang pader upang hanapin ang pindutan ng ilaw, ngunit hindi niya ito binuksan. Umaasa pa rin siyang may sorpresa. Baka nagtatago lamang ako. Huwag ka nang makipagtagu-taguan, mahal. Pagod ako sa biyahe. Naglakad siya patungo sa gitna ng sala. Tumama ang kanyang paa sa isang matigas na bagay sa sahig. Aray! Ano ba ito? Yumuko siya at pinilit aninagin ang mga bagay sa dilim. Hindi iyon mesa, kundi mga nakapatong na kahon. Napakaraming kahon. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Roberto. Iba ang hangin sa loob ng bahay. Malamig, ngunit hindi dahil sa pampalamig ng hangin, kundi malamig na nanunuot sa buto, parang isang bahay na matagal nang iniwan ng mga nakatira. Manang Rosa! Tawag ni Roberto, bahagyang tumaas ang boses dahil sa kaba. Tahimik pa rin. Inutusan ko na si Manang Rosa na ikulong ang sarili sa kanyang kwarto sa likuran at magtakip ng mga tainga. Nakatayo si Roberto sa gitna ng madilim na sala. Nabitawan niya ang hawakan ng kanyang asul na maleta. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang patibong. Nasaan ka ba, Teresa? Sa sandaling iyon, nagsalita ako. Kalmado, walang emosyon, at may autoridad. Magandang gabi, Roberto. Maligayang pagbabalik mula sa Singapore. Gulat na gulat si Roberto. Muntik na siyang mapatalon. Mabilis siyang lumingon sa sulok ng sala. Sa gitna ng anino, nakaupo ako na parang isang rebulto. Ang aking mga mata ay nakatitig ng matalim. Walang ngiti sa aking mukha, walang kislap ng pangungulila. Tanging ang tingin ng isang hukom na handa nang magbasa ng parusang kamatayan. Mahal, nandyan ka pala. Ginulat mo naman ako. Hinawakan ni Roberto ang kanyang dibdib, sinusubukang tumawa kahit nanginginig. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bakit nakapatay ang ilaw? Akala ko walang tao. Parang bahay ng mga multo rito. Totoo naman. Sagot ko ng maikli nang hindi tumatayo mula sa aking kinauupuan. Naging bahay na ito ng mga multo mula nang mas piliin ng nakatira rito na tumira sa bahay ng ibang tao. Nanahimik si Roberto. Naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Ang pangungusap na iyon ay masyadong tiyak at may malalim na kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Hindi ko maintindihan. Kararating ko lang galing sa trabaho. Napakapagod ng biyahe ko. Sinubukan ni Roberto na ipagpatuloy ang kanyang pagsisinungaling kahit na nanginginig na ang kanyang boses. Humakbang siya palapit upang hawakan ang aking kamay. May sakit ka ba? Bakit kakaiba ang mga sinasabi mo? Huwag kang lalapit. Malamig kong utos. Hindi malakas ang aking boses, ngunit mayroon itong kapangyarihan na nagpatigil sa kanyang mga hakbang, tila ba may isang matigas na pader na humarang sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo. Naglakad ako patungo sa pindutan ng pangunahing ilaw. Sinasabi mong pagod ka sa biyahe, Roberto? Tanong ko habang nakapatong ang kamay sa pindutan. Oo, mahal. Naantala ang lipad ng eroplano at matindi ang trapik. Pinindot ko ang ilaw. Biglang nagliwanag ng buong lakas ang buong sala. Nasilaw si Roberto sandali. Nang manumbalik ang kanyang paningin, nanlaki ang kanyang mga mata ng halos lumuwa. Nang hina ang kanyang mga tuhod sa nakita niya sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng mesang salamin sa harap ng mahabang upuan, walang nakahaing pagkain. Ang naroon lamang ay isang lumang maleta na bukas, naglalaman ng kanyang mga lumang damit na parang mga basahan. Sa tabi nito, maayos na nakasalansan ang mga malilinaw na larawan. Mga larawan ni Roberto na nagdidilig ng halaman sa bahay ni Carmen, na nakasuot lamang ng maikling salawal, mga pahina ng ulat mula sa bangko na may markang pulang tinta, at isang modernong kagamitan na nagpapakita ng mapa, kung saan nakatigil ang pulang tuldok sa Kalye Mabini bilang 8 sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Maligayang pagdating sa katotohanan, Roberto. Mahinang bulong ko. Namutla si Roberto na kasing puti ng papel. Umatras siya ng isang hakbang at nabangga sa mga kahon ng pansit canton sa kanyang likuran. Nawasak ang kanyang dula-dulaan sa loob ng isang segundo. Nanigas siya. Nakatitig ang kanyang mga mata sa mesang salamin na parang nakakita ng nakakakilabot na halimaw. Ang larawan niyang sinusubuan ng turo ni Carmen ay nakalimbag ng malinaw. Tila pinagtatawanan ang kanyang katangahan.
Nanghina si Roberto at napaupo sa sahig sa mismong harapan ng mga ebidensya ng kanyang kasalanan. Bumubuka ang kanyang bibig ngunit walang lumalabas na salita, parang isdang nawalan ng hangin. Ang kanyang utak na karaniwang mabilis gumawa ng palusot ay tuluyan ng natigilan. "Bakit ka tahimik, Roberto?" Tanong ko ng malambing. Ngunit ang lambing na iyon ay mas matalim pa sa patalim. "Ikwento mo naman sa akin kung gaano kaganda ang Singapore. O mas mainam bang tanungin kung kasing ganda ba ng Marina Bay ang tanawin sa Quezon City?" Lumunok si Roberto ng may matinding paghihirap. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sinubukan niyang salubungin ang aking mga mata. Naghahanap ng awa o pagdududa na maaari niyang gamitin, ngunit wala. Ang mga mata ko ay kasing dilim ng isang walang hanggang balon. "Mahal, isa itong malaking hindi pagkakaunawaan," nauutal na sabi ni Roberto. Naging paos at basag ang kanyang boses. "Saan mo nakuha ang mga larawang ito? Mga peke ito. Gawa-gawa lamang gamit ang makabagong teknolohiya. May mga taong naninira sa akin. Nasa Singapore ako." Sumpa man sa buong may kapal. Tumawa ako ng mahina. "Wag mong idamay ang pangalan ng Diyos para pagtakpan ang kabastusan mo." Kinuha ko ang modernong kagamitan at inilapit ito sa kanyang mukha. "Tingnan mo ang pulang tuldok na ito. Hindi ito mahika. Isa itong kagamitan na nagtuturo ng lokasyon. Ako mismo ang nanahi nito sa loob ng iyong asul na maleta bago ka umalis. Akala mo ba ay tanga ako? Nakita kitang lumabas ng paliparan at dumiretso sa bahay ng biyudang iyon. 5 araw, Roberto. 5 araw kang nandoon na hindi man lang gumalaw kahit isang pulgada." Bakas sa mukha ni Roberto na napagtanto niya na ang asawang inaakala niyang walang alam ay ang mismong naglatag ng patibong nayuyurak sa kanyang pagkatao. Ang natitira na lamang ba niyang gagawin ay ang lumuhod at magmakaawa o may itatago pa siyang kasinungalingan upang iligtas ang sarili mula sa tuluyang pagkawasak? "Mahal, pakinggan mo muna ako." May paliwanag ang lahat ng ito. Nanginginig at basag ang boses ni Roberto habang nakaluhod sa harapan ko. Pilit niyang inabot ang laylayan ng aking pulang bestida, ngunit mabilis akong humakbang paatras, tila nandidiri sa anumang maaaring idikit ng kanyang maruruming kamay sa aking katawan. Totoong pumunta ako roon, ngunit dumaan lamang ako. Si Carmen, kailangan niya ng tulong. Malala ang kalungkutan niya, halos gusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Bilang kaibigan, sinubukan ko lamang siyang sagipin. Wala kaming ginagawang masama, sumusumpa ako. Isang matalim na tingin ang ibinato ko sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ebidensyang nakalatag sa kanyang harapan, sinusubukan pa rin niyang gamitin ang awa at pagiging bayani upang iligtas ang kanyang sarili. Kinuha ko ang pangkontrol ng aming malaking telebisyon mula sa ibabaw ng mesa. "Tingnan natin ang sinasabi mong pagsagip ng buhay," malamig kong tugon. Pinindot ko ang pindutan upang buksan ang telebisyon. Agad na lumabas sa malapad na salamin ang narecord na tagpo mula sa aking sasakyan kaninang umaga. Sa narecord na palabas, napakalinaw na nakaupo si Roberto sa balkonahe, umiinom ng kape habang nakayakap si Carmen sa kanyang likuran. Nagtatawanan sila, nagyayakapan, at walang anumang bakas ng kalungkutan o banta sa buhay. Ngunit hindi lamang ang mga imahe ang dudurog kay Roberto ngayon, kundi ang mismong mga salitang lumabas sa kanyang bibig na nakuha ng aking kagamitan. Unalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Roberto mula sa telebisyon. "Huwag kang mag-alala, napakadaling utuin ng reyna sa bahay. Sabihin ko lang na may biyahe sa trabaho, ayos na. Ang tanging alam lang naman niya ay magluto at magpaganda." Kasunod nito ay ang malandi at matinis na tawa ni Carmen. "Paano kung maghinala siya, mahal? Ligtas ba ang perang inilipat mo sa akin kahapon?" Sumagot muli ang boses ni Roberto. Puno ng pagyayabang. Ligtas na ligtas. Hindi niya sinusuri ang pondo sa bangko. Masyado siyang nagtitiwala sa akin. Napakatanga, hindi ba? Hindi niya alam na ang perang ipinamana ng kanyang ama ay tayong dalawa ang nakikinabang. Pinatay ko ang telebisyon. Bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sala. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyong sunod-sunod na pumukpok sa natitirang dignidad ni Roberto. Wala na siyang lusot. Ang salitang tanga na ginamit niya upang ilarawan ako ay bumalik upang sampalin ang sarili niyang mukha. Gumuho ang lahat ng pagpapanggap ni Roberto. Napahagulgol siya ng malakas. Mga luhang hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding takot na nahuli na siya at wala nang kawala. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa sahig. Sinusubukang yakapin ng aking mga paa.
Patawarin mo ako. Pagmakaawa niya sa pagitan ng mga hikbi. Nasilaw ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Natukso lamang ako, ngunit ikaw lamang ang tunay kong mahal. Sinasabi ko lang iyon sa kanya upang mapaniwala siya, ngunit ikaw ang asawa ko. Kung minsan lang nangyari, matatawag mo itong tukso. Ngunit kung 5 araw kang nakatira roon, naglipat ka ng daan-daang libong piso, at may nakatago pa kayong pares ng singsing sa kahadeyero, hindi na iyon tukso. Sinadya mo iyon. Mabagal at mariin kong sabi. Itinuro ko ang mga nakasalansan na kahon ng pansit kanton sa sulok ng aming sala. Tumayo ka. Kunin mo ang lahat ng basura mo at lumabas ka ng pamamahay ko ngayon din. Nilingon ni Roberto ang mga kahon nang may panlalaki ng mga mata. Anong ibig mong sabihin? Bahay natin ito. Paano naman ang mga sasakyan natin? Ngumiti ako ng may halong pangungutya. Ang sasakyan ay binili gamit ang pera ko. Kinuha ko na ang mga papeles at inilipat sa isang ligtas na kahon sa ibang bangko na ako lamang ang makakabukas. Ang paborito mong motorsiklo ay naibenta ko na kahapon at ginamit ko ang pera upang bayaran ang mga luha ko. Ang bahay na ito ay nakapangalan pa rin sa yumaong ama ko. Wala kang karapatan kahit 1 sentimetro sa lupang tinatapakan mo. Namula ang mukha ni Roberto dahil sa matinding kahihiyan at pilit na galit, subalit hindi siya makasagot. Inalis na rin ang lahat ng karapatan mong gumamit ng mga card sa pangungutang. Wala kang ni isang kusing na makukuha sa akin. Dagdag ko pa, sinubukan niyang magtapang-tapangan. Asawa mo ako. Haligi ng tahanan. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Maari kitang kasuhan sa pagnanakaw ng ari-arian nating dalawa. Banta niya habang nakakuyom ang mga kamao. Humakbang ako palapit sa kanya. Hindi ka kikitaan ng kahit anong takot. Kasuhan mo ako. Hawak ng pamilya ng aking abogado ang lahat ng patunay ng pakikiapid ninyong dalawa. Mga narecord na tagpo, talaan ng pera sa bangko, at lokasyon. Gusto mong maglaban sa korte? Sige, sisiguraduhin kong lalabas ka ng hukuman ng walang-wala at may tatak ng isang kriminal dahil sa pangangalun niya. Tingnan ko lang kung may kumpanya pang tatanggap sa iyo kapag nalaman nila ang ginawa mo. Natahimik si Roberto. Nawala ang kanyang tapang. Alam niya ang kakayahan ng abogado ng aking ama. Alam niyang talo na siya bago pa man magsimula ang laban. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ng mga bantay ng aming nayon. Hello Manong, maaari po ba kayong magpadala ng mga kasama rito sa bahay ko ngayon din? May isang estrangherong nanggugulo rito at ayaw umalis. Nang marinig ito ni Roberto, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at takot. Ang mapalayas ng asawa ay sapat ng nakakahiya, ngunit ang kaladkarin palabas ng mga bantay sa harap ng aming mga kapitbahay ay tuluyang wawasak sa kanyang imahe bilang isang iginagalang na pinuno ng tahanan. Nangangatog ang mga tuhod, nagsimulang pulutin ni Roberto ang mga kahon ng pansit kanton. Pinilit niyang buhatin ang 3 kahon habang hinihila ang lumang maleta gamit ang kabilang kamay. Teresa, wala na ba talagang ikalawang pagkakataon? Huling tanong niya, na halos pabulong na. Namamatay ang ikalawang pagkakataon sa sandaling pinili mong pumasok sa pinto ng Kalye Mabini bilang 8. Paalam Roberto. Tumalikod ako at naglakad paakyat ng hagdan, hindi na siya nilingon pa. Ang tunog ng mga kahon na kinakaladkad sa sahig ay napakalungkot pakinggan. Nang mabuksan ang pinto, nakatayo na ang 2 matipunong bantay. Binati nila si Roberto ngunit wala na ang dating paggalang sa kanilang mga boses. Pinangunahan nila ang aking asawa palabas ng tarangkahan. Sumara ng malakas ang pangunahing pinto. Ang pagpihit ng susi ng 2 beses ang tuluyang nagtapos sa 11 taon naming pagsasama. Mula sa labas ng aming bakuran, naging tampulan ng usap-usapan si Roberto ng mga kapitbahay na nagsilabasan. Ang lalaking palaging maayos manamit ay ngayon naglalakad ng nakayuko, bitbit ang mga basurang naglalaman ng kanyang natitirang dignidad. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng huling mensahe sa numero ni Carmen. Naipadala ko na ang parsela sa iyo. Kunin mo na ang basurang iyan, sa iyo na siya ng buong buo. Nga pala, ang perang inutang ninyo mula sa pondo ko na 50,000 ay sisingilin ng aking abogado sa susunod na linggo. Ihanda mo na ang ipambabayad mo, mahal kong kaibigan. Pagkatapos ay tuluyan ko ng hinarangan ang kanilang mga numero. 1 buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa aking mukha na ngayon ay mukhang napakasariwa at puno ng buhay.
Nakaupo ako sa isang bukas na kapihan sa lungsod ng Makati, tahimik na humihigop ng mainit na tsaa at kumakain ng matamis na tinapay. Ibang-iba na ang aking hitsura. Bago ang gupit ng aking buhok, mas maikli at mas malaya. Ang aura ng tagumpay ay natural na lumalabas sa aking mga ngiti. Nang mawala ang pabigat sa aking bahay, matagumpay kong nabuhay muli ang aking karera bilang isang tagapayo sa mga negosyo. Grabe, Teresa, lalo kang gumaganda simula nang maging malaya ka, bati ni Celia. Isa sa mga matagal ko ng kaibigan na kararating lamang at umupo sa aking harapan. Tumawa ako ng malutong. Totoo naman, Celia. Ang makalaya mula sa isang lason sa buhay ay ang pinakamabisang sikreto upang manatiling bata at masigla. Inilapit ni Celia ang kanyang silya. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha at naging seryosong tagapaghatid ng balita. Nakita mo na ba ang gumagalaw na larawan na kumalat sa mga telepono ng mga tao kahapon? Yung tungkol kay Roberto at sa babae niya? Hindi na. Tinanggal ko na ang lahat ng balita tungkol sa kanila sa buhay ko. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko nang walang anumang pagka-interes. Mabilis na inilabas ni Celia ang kanyang telepono at ipinakita sa akin. Dito, tingnan mo. Ang karma ay mabilis maningil, Teresa. Walang utang na hindi binabayaran. Sa salamin ng kanyang telepono, makikita ang isang na-record na tagpo mula sa isang taong nagtatago sa likod ng pader. Isang napakaliit at mainit na paupahang kwarto. Si Roberto ay mukhang payat na payat, gusgusin, at pawis na pawis habang nakikipagsigawan kay Carmen sa tapat ng kanilang inuupahan. Ang isang lumang motorsiklo ay nakaparada sa gilid, napakalayo sa mga magagarang sasakyang nakasanayan niya noon. Narinig ang galit na boses ni Carmen. Sabi mo may nakatago kang malaking ipon? Nasaan? 2 buwan na tayong hindi nakakapagbayad ng upa dito. Nakakahiya. Kung alam ko lang na ganito, sana naghanap na lang ako ng ibang lalaki. Sumagot si Roberto na tila ubos na ang pasensya. Maghintay ka naman. Naghahanap na nga ako ng trabaho kung saan-saan. Mahirap makapasok dahil sa nakasulat sa pangalan ko mula sa kaso ni Teresa. Huwag ka namang puro hingi. Tulungan mo rin ako. Tulungan saan? Naubos ang ipon ko pambayad sa utang natin sa asawa mo. Wala kang kwenta. Kung alam ko lang hindi sana kita pinatuloy rito. Sigaw pabalik ni Carmen, kasabay ng tunog ng mabasag na pinggan na inihagis niya sa paanan ni Roberto. Nakayuko lamang si Roberto. Tinatakpan ang kanyang mukha ng 2 kamay, larawan ng isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Ang lalaking dati ay tinitingala at pinagsisilbihan, tulad ng isang hari ay naging isang napakalaking pabigat na lamang sa mata ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Pinanood ko ang lahat ng iyon, nang walang kahit anong nararamdamang awa. Ngumiti lamang ako ng manipis at ibinalik ang telepono kay Celia. Nakakaawa sila, mahinang wika ko. Lumalabas na ang pag-ibig nila ay kasing halaga lamang ng laman ng kanilang pitaka. Nang mawalan ng pera, nawala rin ang kanilang matamis na pagmamahalan. Kinuha ko muli ang aking tasa ng tsaa. Mainit ito at masarap sa lalamunan. Tumingala ako sa maaliwalas na kalangitan ng hapon. Dati, takot na takot akong mawala si Roberto. Takot akong mag-isa sa buhay. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang mawalan ng isang taong hindi marunong magpahalaga ay hindi isang sumpa o kamalasan, kundi isang napakalaking biyaya mula sa itaas na nakabalot lamang sa panandaliang sakit. Sina Roberto at Carmen ay nakulong na ngayon sa isang maliit na impyerno na sila mismo ang gumawa, nagsisisihan, nagsasakitan, at patuloy na lalamunin ng kahirapan at matinding kahihiyan. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, nagpaalam kay Celia, at naglakad palabas ng kapihan. Ang tunog ng aking sapatos ay lumilikha ng isang matatag na ritmo sa sementadong daan. Sumakay ako sa aking bagong sasakyan, binuksan ang makina, at dahan-dahang nagmaneho sa maluwag na kalsada pabalik sa aking tahanan. Ang buhay ko ay kakarating pa lamang sa panibago at mas magandang kabanata, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng manibela para sa sarili kong kaligayahan.